Miss Nobeline, yung journey niyo po sa pagsali sa pageant, pwedeng i-share niyo sa akin? Unang-una, this is very new sa akin, ano. So sobrang andun naghalo po yung yung excitement. Syempre kailangan yung preparation din, ano. Buti na lang meron akong mga lalong-lalo ng family ko, yung husband ko, very supportive naman sa akin. So I guess hindi naman po ako nahirapan. Okay. Yung preparation niyo po nung sumali dito? Preparation, syempre I have to physically, mentally, emotionally na prepared, no? So, ginayak ko naman yung sarili ko doon, and then I have to, syempre very fit, so I have to take my vitamins. And then, syempre, medyo may konting beauty regimen din ako. And prior to that, kailangan ko talagang mag-slim down pa. Kasi prior to the pageant, medyo bulky pa rin po ako ng konti eh. So syempre, knowing the pageant, syempre kailangan naming mag-swimsuit, kailangan naming magsuot ng gown. So I have to prepare myself then. So nag-workout, so mga ganun. Ano yung edge mo kaya nag-win ka? Kasi sabi mo kanina mga 30s, mga 40s yung mga nakakumpit mo dito. Siguro po, I think yung self-confidence ko. Malaking factor yon. At the same time, alam ko yung worth ko being a mom. Kaya ako nandun sa international competition na yun. Paano napagsasabay yung time mo na negosyante, mami, tapos beauty queen? Siguro po, ang masasabi ko na isang characteristic ko talaga na very strong ako doon is yung time management. So marami na rin talaga magtataka na syempre having this title crown, ano, ang daming invitation, nakakagulat nga po eh. Pero syempre, first and foremost, syempre yung family ko, hindi po mawawala talaga yon. Unang-una sila sa priority ko. And then, eto naman, kaya naman po siyang isingit. Basta talagang time management lang. And syempre, I have my staff with me. So, sila yung source of, kung may legwork ako. So, pag meron akong mga kailangang tapusin at merong kailangan gawin, so, meron naman po ako mga tao na tumutulong sa akin. Anong message mo sa mga misis na gustong sumali sa mga pageant pero parang walang lakas ng loob kasi may pamilya, may mga anak, may asawa na nasikaso? Siguro ang mapapayo ko lang kung ano yung makakapagpasaya sa kanila. Hindi naman natatapos ang pagiging misis natin or nanay natin sa pag-aalaga ng asawa natin, ng anak natin. Sometimes meron din tayong obligasyon para sa sarili natin. Minsan, hindi natin na ilalabas yun. But with this channel siguro, it's a one way na i-showcase natin na hindi lang ako pang bahay. So, kailangan din makilala at makita ng ibang tao na meron something sa akin na I should be proud of. Miss Nobeline, during the pageant po ba, naramdaman niyo na, parang kaya ko manalo? Actually, kahit naman po siguro sa sinong kandidata, yun talaga yung gusto nila, ang manalo. Pero yung maramdaman, ang una ko pong naramdaman kasi is yung suporta. Nung naramdaman ko po na ang daming sumusuporta sa akin, malakas po talaga yung aking pakiramdaman na I can make it to the top. So, and yung huli na lang siguro, sabi ko nga, syempre bahala na si Lord. Ang last say naman siya kung talagang will niya na maiuwi ko yung corona, it will happen. During the pageant po, sino po yung candidate na parang feeling ito yung pinakamatindi kong kalaban? Well, lahat naman po talaga very competitive sila. Ang huhusay nila, mapa Japan, Korea, si Russia, syempre pagdating naman talaga sa tindig at taas, alam ko naman pong liyamado sila. Pero masasabi ko naman yung self-confidence, siguro yun na lang yung pinambato ko. And of course, sabi niyo po kayo na nag-prepare kayo for this. Gano'n po katagal yung preparation? Well, to be exact, siguro mga 3 weeks po. Nakakagulat pero sabi ko nga, siguro Lord bahala ka na. Yung 3 weeks na yon, bigay mo na sa akin lahat ng kaya kong magagawa. Kasi I have to
be prepared before the pageant. Actually, before the pageant, ang dami pong activities. Kasi since I am an active Rotarian, and serving as assistant governor dito sa District 3780. So, umattend din po ako ng Malaysia din, ng a day before nung pageant na amin. I have to attend the International Institute, which is also held in Malaysia. So, pero nevertheless, since meron naman po akong mga taong talagang tumutulong at sumusuporta sa akin, nakaya naman po with 3 weeks preparation. Pero beauty queen na po kayo before? I would say, beauty queen. Well, sumasali po ako sa mga beauty contest. Pang local lang po. Hindi pa po ako pang national tsaka international. Actually, ito po talaga yung masasabi ko na talagang pageant talaga na sinalihan ko. I used to be a muse sa mga basketball, ganyan. Pero hanggang doon level lang po eh. Tapos joining in this pageant po with 3 weeks preparation, ano po yun, like na isip nyo po ba na mananalo kayo? Yung naisip po na mananalo, nung una hindi pa nagsisink in sa akin. But with the preparation na ginawa ko, sabi ko, laban na talaga to. Ayoko naman kung lahat nung nakita kong sumuporta, lahat ng mga well-wishers sa akin, ang dami nagme-message sa akin, good luck, sana maiwi mo yung corona. So, ang dami po talaga nagme-message sa akin, overwhelming, pati yung mga kaibigan ko na hindi talaga nagme-message sa akin, nag-reach out sila. So, nung nandun na ako sa Malaysia, sabi ko parang feeling ko, pag hindi ko nauwi yung corona, hindi lang po ako yung malulungkot. Mas maraming malulungkot. Ako siguro secondary na lang yung feeling ko na, sige, basta binigay ko yung kaya ko eh. Pero ang hindi ko kayang malungkot, yung umaasa sa akin na iuwi ko yung corona. So I have to make the most out of it. So laban po talaga. Ano po ba you were appointed to represent the Philippines in international pageant? Yes, I was handpicked po to represent. So hindi po ako lumaban ng local Yun pageant. talaga yung Opo eh. So sabi ko nga siguro destiny talaga. Kasi kung magkakaroon man ng local search dito, I think hindi po ako yung tipo na sasali. Kasi with my busy schedule, kasi syempre negosyante rin po ako. And yung anak ko just graduated from LaSalle ng BSREM, no? So nakatutok pa ako sa kanya kasi she will take the exam next year. So gusto ko matutukan muna sila. And then we just moved sa Nueva Ecija din 2 years ago. So ang dami ko pang kailangan gawin. So talagang kunyari, kung meron pang nakaset na pageant, hindi talaga ako sasali. Hindi para bigyan ng Yes, time. hindi para bigyan ng time. But meron lang po kasing tao na lumapit sa akin na hindi ko mahindian. So sabi ko naman, yung aming national director, so sabi ko naman, hindi naman siya magme-message sa akin kung hindi niya ako nakitaan na kaya kong i-represent ang Pilipinas. Pero ano po yung reaction, unang reaction ng family niya, nang inform niyo sila na Kumusta po yung going to support represent system the niyo? Philippines? Actually, nag-sink in lang sa husband ko siguro few days before na ako lumipad. Nung una po kasi nakikita niya na doon kami sa may garahe, nagpa-practice kami doon. Parang wala lang, parang hindi lang niya pinapansin. Pero nung malaman niya na talagang totohanan na kasi yung aking makeup artist po umuwi pa from Australia. And then I have to arrange yung kanyang yung flight pauwing Pilipinas. So doon lang nag-sink in sa kanya na talagang may laban yung asawa ko. Paano po kayo nagpaalam sa kanya na sasali kayo sa contest? Nung una po talagang kwan lang, pabiro lang. Sabi ko, sali ako sa international one. Ganun lang siya. Tapos, nung nakita niya na meron na akong preparation na ginagawa, I have to get my stylist, ganyan. I have to prepare my team. So, kailangan to may glam team. Oo, and then, kailangan ko daw mag-courtesy visit sa local unit namin para lang at least makakuha ako ng suporta. So, doon lang nag-sink in sa kanya, teka, oo nga, parang yung wife ko nga seryoso. Nung una talagang akala niya hindi seryoso eh. So ano po yung obligation nyo ngayon bilang Mrs. Asia Pacific Cosmopolitan? Okay. Being
Crown Business Asia Pacific Cosmopolitan. So aside from dun sa advocacy nga na empowerment ng women, so nandun pa rin yung gusto kong ituloy or lawakan pa yung reach ng aking pagtulong. Ngayon kasi since tumating ako, I am happy to say naman na we had yung mga missions na ginagawa. Unang-una kasi since this is month of December, so gift-giving month, no, nagkaroon po kami ng mga gift-giving activities sa mga bata dito sa Quezon City. And then, meron din mga nagre-request sa atin na bigyan din natin ng tulong sa patiran po ng Nueva Ecija. So, ganun po. Ipagpapatuloy ko pa rin po yun. And then, sa ngayon nga, since ang dami na nagme-message sa akin kung meron ako mga outreach program, they're willing to support naman po yung aking advocacy. So, palagay ko mas marami po ako matutulungan ngayon. Ng kabataan niyo po ba, parang dumaan